Pasok. Impeachment trial must be completed. Wait lang, attorney, relax lang. Lights, camera, action. Attorney, okay na. Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan po ay araw ng Lunes, alas 4 ng hapon dito sa bansang Pilipinas. At tayo po ngayon ay nag-live sapagkat nakapakinig tayo kanina habang wala tayong kinakausap at ginagawa dito sa ating opisina. Ay nakapakinig po tayo ng isang interview ng isang senador na nagsasabi na wala naman daw pong saad sa ating saligang batas na sinasabing ang ating pong Senado ay isang continuing body. Naglagay nga ako ng notes dito sa akin habang pinakikinggan ko ang kanyang panayam sa DCMM yata to. Let me check. Si Tolentino ba yan? Dito kay Katunying, na kung saan in-interview niya kanina 5 hours ago or 6 hours ago ang ating senador from Tagaytay City na si Tol Tolentino, na kung saan sinabi ng butihing senador na yung shall forthwith proceed ay isang kumandaw sa Senado na nakatanggap ng kaso para sa 19th at hindi sa 20th Congress. Ibig niya sabihin, kapag ang isang impeachment complaint ay tinanggap ng 19th Congress, dapat doon lang yon sa 19th Congress at wala namang sinasabi ang ating saligang batas na ito ay dapat ipagpatuloy sa 20th Congress. So ang puna ko lamang dito, nag-take note nga ako kanina na dito sa mga pinagsasabi ni Senator Tolentino. Alam nyo, kahit graduate pa kayo sa Harvard, kahit nag-Masters of Law pa kayo sa ibang bansa, kahit nagtuturo pa kayo sa School of Law, kung mali naman ang tinuturo ninyo, yun lang. Sabi kawawa mga estudyante ninyo. Tama, agree. Kasi sa dami ng mga panayam na isinagawa sa inyo ng mga radio reporter sa mainstream media, ay napapansin naming mga mamamayang Pilipino, hindi lamang kami mga ordinaryong Pilipino, hindi lamang kami mga lawyer bloggers, ay pati na din ng mga constitutionalists, mga law experts, mga iba ding mga legal, mga law professors, mga former justices na nga ng Supreme Court, at maging ilan sa mga nabubuhay pa natin mga framers of the 1987 Constitution ay nagpapahayag malinaw na sinasabi that the Senate is a continuing body. But this senator from Tagaytay City is very consistent in his statement that there is no such thing as a continuing body under the 1987 Constitution, no? Pero ito lamang ang aking pwedeng sabihin dito sa sinasabi ng ating senador na si Tol, na once an impeachment complaint for this year has been transmitted to the Senate, that will remain doon lang sa 19th Congress and it does not pass doon sa 20th Congress. Sa parang ang implication nito doon sa kanyang interview ay the impeachment complaint must be completed, no? It must be completed within a single Congress. Mali to, hindi to pwede. Mali ang kung ito ang tinuturo ni Senator Tolentino doon sa New Era School of Law ay mali kapag ito ay nagkaroon ng bar exam at ito ang itinanong sa bar examination. So definitely walang papasa sa tinuruan ni Senator Tolentino. With due respect to the senator from Tagaytay City, mali po ang sinasabi ninyo that the Senate is not a continuing body. Ako naging professor ko sa constitutional law, si former Justice of the Supreme Court na si Antonio Nachura, the late Antonio Nachura. Ito, palagi niyang ini-emphasize to, that the Senate is a continuing body. Bakit? Kaya nga 24 yan. May naiiwan na kalahati, 12, para siya ang magpatuloy at mag-guide na rin doon sa mga papasok na panibagong 12 senador. Kung ano ang naumpisaan nung nakaraang kongreso. Otherwise, kundi continuing body yan, sana pinarehas na lang ang structure sa lower house na kapag natapos ang termino after 3 years ng lower house, lanos yan, walang natitirang mambabatas sa ating mababang kapulungan. Di sana gano'n na din ang ginawa sa Senado. Kung ito naman pala ay hindi naman continuing body, di sana 24 ang ini-elect every 2 years at walang natitira dyan sa Senado.
Yan ang isa sa mga aspeto kung bakit nagiging continuing body yan. Ngayon, yung continuing body, lalong-lalo na doon sa impeachment court aspect, yung kanyang personalidad bilang isang impeachment court, no? Dapat talagang tuloy-tuloy yan. Ang kanyang business as an impeachment court must be continuous, continuing court yan. Sapagkat saan naman kayo nakakita ng hukuman sa buong mundo na kapag nagpalit ng judge ay back to basic, umpisahan uli natin. Uulitin uli natin. Abay, that would be a clear violation of the Constitution. Hindi pa pwede yun. Ito naman senador natin, madalas pag ini-interview. Ako nag-aral ng Masters of Law sa Amerika. Ako'y kumuha din ng New York Bar Exam. Ako'y nagtuturo ng constitutional law sa School of Law. But the bad thing is that yung tinuturo nyo po, senador, mali. Kayo lang po nag-iisa na nagsasabi na nagtuturo ng constitutional law na hindi siya continuing body. Mali yun. Hindi pa pwedeng sabihin na kapag natanggap ng Senado ang isang impeachment complaint at sa next week ay tapos na ang 19th Congress, hindi pwedeng ituloy ng 20th Congress. At sinasabi ninyo, ipakita nyo sa akin. Ipakita nyo sa akin. Ang sabi ng Senador, na may nagsasabi na ang Senado is a continuing body under the 1987 Constitution. Hindi mo makikita yan dyan? Sabi niya, saan dito sa provisions na to, nakasulat ang mga bagay na yan na continuous ang Senado. Lagi niya sabi kanina, no? Ay kahapon. Sa jurisprudence, pinaliwanag yan ng ating Korte Suprema kung bakit kinakailangan maging continuing body ang Senado at kung bakit hindi parehas yan doon sa ating Kongreso. There is no such thing na sinasabi sa ating saligang batas that the impeachment complaint must be completed in one congressional in one single Congress. It is not actually supported by any text in the Constitution that will say that the trial must be completed within a single Congress. Ngayon, ibabalik ko sa inyo yung sinasabi nyo. Wala naman tayong sinasabi na ang impeachment trial, ang Senado ay isang continuing body. Ngayon, ibabalik ko yung tanong sa inyo. Is there any text under the 1987 Constitution that says that the trial must be completed within a single Congress? Ipakita nyo nga sa akin. That the impeachment trial must be completed within a single Congress. Wala rin. At kung sinasabi ninyo na walang sinasabi sa ilalim ng ating saligang batas, ng Senado ay hindi naman sinasabing continuing body, kayo, ipakita nyo sa akin na ang ating Senado sinasabi sa ligang batas that the impeachment trial must be completed within a single Congress. Wala. Pakita nyo sa amin. Sa lahat na nakapakinig sa inyo kaninang umaga, dito kay 2x2 kay Katon Ying, na ipinagpipilitan ninyo na yung impeachment complaint transmitted to the Congress this February 5 refers only to the 19th Congress. Yung sinabi nyo kanina that the term shall forthwith proceed with the impeachment trial refers only to the 19th Congress and not to the 20th Congress. Show me a text under the 1987 Constitution that it refers only to the current Congress and not to the 20th Congress, thus defeating the purpose of the 1987 Constitution that the Senate is a continuing body. Mali kayo. Kung kayo nagtuturo, pinagmamalaki nyo, professor kayo ng constitutional law, tapos mali naman pala yung interpretation ninyo. Tapos sasabihin, hindi continuing body ang Senado. Mismong yung framer ng 1987 Constitution, sinasabi na continuing body. Mismong former Justice of the Supreme Court, sinasabi ang ating Senado is a continuing body. Kayo lamang nagsasabi. Kaya alam nyo, nakakahiya. Sinasabi nyo, nag-New York bar kayo. Yung anak ko din punta din sa New York yan to take the bar exam. Nabuntis na kaya hindi natuloy. Ako din Admitted ako sa New York bar dapat Hindi lang din natuloy. Kasi sa dami ng ginagawa ko dito sa Pilipinas. Pero may Masters of Law din ako. Pero hindi ko sinasabi na hindi continuing body ang ating Senado. Di ba? Lahat ng
lahat ng former justices ni sinasabi, continuing body ang Senado. Kawawa naman yung estudyante mo sa New Era School of Law. Kung ganyan ang sinasabi mo, hindi continuing body yan. Nag-aaral nga ako ng law sa School of Law. Sinasabi ni former justice of the Supreme Court, he was always emphasizing the fact that the Senate is a continuing body. And how many times it was given in the bar exam na ang Senado is a continuing body. Imagine if that issue will be given in the future bar examination and then ang kumuha ng bar, mga estudyante ninyo, di baksak na lahat. Paktay. Grabe. Kaya diba? Siguro hindi kayo nanalo, Mr. Senator. Agoy! Ang sakit naman yan! Ang sakit naman! No? O, di ba? Kami ay we are saying this as part of our constitutional right to freedom of expression. This is our freedom of expression. Kasi inis na kaming mga ordinaryong mamamayan. Pinaikot-ikot ninyo ang impeachment complaint dyan sa Senado. Ang dami ninyong alibay. February 5, no? You should have formally acknowledged that impeachment complaint duly endorsed, duly transmitted by the House of Representatives. But what the Senate did? Wala. Nag-recess sila. In-schedule nyo ng June 2. And this is the worst case. In-schedule nyo ng June 2, hindi nyo man lang kinonvene ng Senado into an impeachment court. Yet, ginawa ninyo. Ni-reschedule nyo ulit ng June 11. And this time, prior to the schedule of June 11, dyan sa Senado, kumakalat ang balita na nagpakalat kayo ng qualification ng isang resolusyon galing dyan kay Bato. Bato at kay Robin. Na i-dismiss nyo. At yun pa sinabi nyo, functionally dismiss ang Wala, malabo yan. No? Kayo, kasi may mga pinapaboran kayong mga politiko. Dapat hindi ganoon. Dapat impartial kayo. And at the same time, you should prevent yourself from giving opinions about the impeachment complaints because any day from now, you will be acting. You should be acting as an impartial judge of an impeachment court. Dapat di kayo nagsasalita. Dapat kayo yung pipigilan magsalita about the merits of the case, about what should be done, ano dapat ang legality ng ganito, kung kailan mali, nakakainis minsan naiinis ka, siyempre tumataas yung emosyon nawawala tuloy, kayo mismo nawawala din kayo sa mga diskarte ninyo dyan sa Senado mahirap yan, medyo nakakapikon ang ginagawa ninyo dyan sa Senado, hindi tama yan. Kayo po ay aming inihalal, no, bilang mga representante ng taong bayan dyan sa Senado. At kung ano po ang sinasabi ng nakakaraming mga mamamayang Pilipino, dapat po sinusunod ninyo. Ang dami nang nagsasalita, umpisa ng impeachment trial. Ano ba ang masama kung ang Senado ay mag-uumpisa na sa pagdinig sa impeachment complaint against the Vice President? In fact, this is an opportunity on the part of the Vice President to defend herself against these allegations of corruption. Pagkakataon po ng ating Vice Presidente na patunayan na siya ay walang kasalanan dito sa mga alegasyon ng korupsyon. Bakit niyo po pinipigilan? Mismo ang Vice Presidente ang nagsasabi na itong impeachment trial na to is a welcome opportunity on her part because this will give her the chance to prove that she is innocent to these 7 articles of impeachment, to these 7 articles, itong mga charges na to under the 7 articles of impeachment. And at the same time, no, mabibigyan siya ng benepisyo ng due process of law. Importante na ang bawat isang taong pinagbibintangan ng kung anong klaseng alegasyon ng corruption ay bigyan ng opportunity to face all the witnesses against her, to see all the evidence against her, and to give her the opportunity to counter all of these allegations and then submit also her own evidence in the impeachment trial court. Bakit nyo pinipigilan? Kung sakasakaling i-dismiss nyo ang mga reklamo, yung 7 articles of impeachment against the Vice President, it will remain
in the minds of the Filipino people after the dismissal. Ay nako, si Vice President, ang daming yan, hindi nasagot ng mga reklamo. Reklamo ng taong bayan na siya ay isang corrupt na public official. Kung kayo ba ang nasasaktan, magugustuhin nyo ba yan? Mas maganda na harapin ang kaso. Humarap sa isang paglilitis dyan sa Senado upang patunayan ang kainosentehan ng ating Vice Presidente. Pero ano ang ginagawa ng kanyang mga kaalyado? Pinipigilan na matuloy ang isang paglilitis sa Senado. Sa tingin nyo ba yan ay makakabuti sa Vice Presidente? Definitely not. Why? Because you are depriving her of the opportunity to avail the benefits of a due process. It will deprive the Vice President to face the witnesses against her. It will deprive the Vice President to present her own witnesses and her own evidence in order to prove her innocence. Wala eh. Pinipigilan nyo. Hindi namin alam, kaming mga ordinaryong mamamayan, kung ano nagiging motibo ng mga kaalyado ng ating Vice Presidente. Iniiwasan ang isang paglilitis. Kung wala kang tinatago at ikaw ay naniniwalang inosente sa aligasyon ng mga korupsyon, ay mas gugustuhin talaga ng isang impeached public official na humarap upang patunayan ng buong tapang na siya ay walang pagkakasala at malinis ang kanyang konsensya at kaya niyang tumingin mata sa mata sa lahat ng naggaak sa laban sa kanya. Katulad ng ginawa ng dating Chief Justice ng Supreme Court na si Renato Corona. Regardless of the result of the trial, humarap yung tao. At pinatutunayan niya na wala siyang kasalanan. Now, since this is a political case, paramihan ng boto. So kaya na-convict ang Renato Corona. Sana gayahin niya ninyo, bigyan niyo ng opportunity yung ating Vice Presidente na makapag-presenta ng kanyang mga ebidensya laban sa mga nag-aakusa sa kanya na siya ay involved sa isang malakihang pagkulimbat ng pera ng taong bayan. Kung hindi niya ginawa, ay mas maganda, mapapatunayan ng ating Vice Presidente na siya ay walang pagkakasala at magkakaroon ng magandang pagkakataon na tumakbo bilang presidente sa dadating na 2028 presidential elections. Ba't hindi hayaan? Medyo kasi alam nyo kapag binabaluktot ninyo yung batas, halatang halata eh. Halatang halata. Kitang-kita. Lalo na yung sinabi kanina ni Senator Tolentino na yung kanyang argumento that the trial must be completed within a single Congress. That the Senate is not a continuing body. What is your legal basis for that? Sinasabi nyo, walang sinasabi, there is not even a single text under the 1987 Constitution that the Senate is a continuing body. But I would also ask you, is there any text under the 1987 Constitution that the impeachment trial must be completed within a single Congress? There is none. Walang sinasabing ganun. Pero in jurisprudence, sinasabi din naman that the Senate is a continuing body. Mahirap kasi, binabaloktot ninyo, wala daw kasing continuing body na sinasabi sa Constitution. At ang shall forthwith refers only to the 19th Congress and it does not refer to the 20th Congress. And if you will believe that, that will run counter to the principle that the Senate is a continuing body. Di ba? So, ay nako, pag ganito ang ating inihahalal na mga mambabatas sa ating Senado, maging sa ating mababang kapulungan, na instead of preserving, protecting, and defending the 1987 Constitution, abay walang mangyayari sa atin. Patuloy ang paghinto ng gulong ng pag-unlad sa ating bansa. Hindi tayo aasenso. At maraming senador na nagsasabi na kinakailangan, maraming senador na nagsasabi na pattern after the American jurisprudence, after the American Constitution, ganito ang ginawa sa impeachment trial ng isang presidente, ng isang public official sa ibang bansa. Wag na sana nating isasite yung mga kaso na nangyayari sa ibang bansa regarding the impeachment of their public officials. Alam nyo kasi sa ibang bansa,
Kapag ang isang public official, lalong-lalo na yung elected by the people, alam nyo sa kanila kasi may delikadesa, no? Lalong-lalo na sa bansang Hapon. Kapag ang isang public official ay naakusahan ng korupsyon, nag-harakiri ang isang Japanese public official or nagre-resign yan dahil sila doon may delikadesa. Dito sa atin, sangkatutak na ebidensya na at ang gagawin na lamang ay ituloy ang paglilitis upang bigyan ng pagkakataon ang nasasakdal, ang impeach official pero hinaharang. Walang delikadesa. Walang hiya. So walang delikadesa no? Walang delikadesa kaya tigilan ninyo yung kasasayad ninyo ng mga jurisprudence provisions of their constitution under their own yung mga sarili nilang bansa. Huwag ninyo ikumpara kasi nakakahiya. Doon sa kanila may delikadesa mga public officials. Kapag naakusahan, nahihiya, nagre-resign. Worst case, nagharakiri. Dito sa atin wala. Hindi. Pakapalan na mukha. Wala Babaluktutin at babalukturin. Kaya nga, may isa akong nakausap ng isang araw na respetadong abogado, nakilala niyo. Isang professor, isang constitutionalist, dean of College of Law, hindi lamang ng isang eskwelahang sikat. Nagyayaya siya, punta tayo sa Senado, manood tayo doon sa hall, sa session hall, na ating para magkaroon ng public pressure dito sa ating mga mambabatas na ituloy nila yung impeachment trial. Yun lang naman ang pakay, no? Puntahan natin yung Senado between June 10 to 11 at magpakita tayo doon. Tayong mga abogado. Yun may nagyayaya actually. Kaya lang siya baka papasukin kami. Hindi naman kami kilala. Siya pag nakita pa lamang yung mukha, tuloy-tuloy yan doon sa session hall. Session hall at pauupuin doon. Pakakapiin pa yan. Paano kami? Doon kami sa labas. Baka mamaya umulan. Pero pipilitin natin pumunta doon sa Senado. No? Kahit dyan lang sa harapan ng gate, sa harapan ng pintuan. Upang tayo ay magbigay ng suporta sa ating mga mamamayang Pilipino na naniniwala na dapat magkaroon ng hustisya dito sa impeachment case na to na isinampa sa husgado. Sapagkat kung babaluktutin, kung hindi itutuloy ang isang impeachment trial, magkakaroon po ng deprivation. No? Magkakaroon po ng deprivation of opportunity on the part, firstly, on the part of the Vice President, na ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga aligasyon ng korupsyon. Pangalawa, no? Mawawala ng hustisya. Masisira ang sustansya ng ating saligang batas na kung saan pinapahatid ang mensahe na kapag mayroong impeachment complaint na naisampa dyan sa mababang kupulungan, ay kinakailangan ito ay i-transmit agad sa Senado, and once transmitted, the Senate must or shall forthwith proceed with the impeachment trial. Yun lang naman ang gusto natin. The Senate shall forthwith proceed with the impeachment trial. At yun lang naman ang gusto natin. The Senate shall forthwith proceed with the impeachment trial. Ituloy na po ninyo yung trial. At wag na po kayo magmaang-maangan doon sa mga kumokontra na dapat ituloy ito sapagkat mismong yung framer, isa sa mga framers of the 1987 Constitution na siyang na-assign na magsulat dito sa Article 11 sa Section 3 ng ating konstitusyon. Ang siya mismong nagsasabi, ako nagsulat niyan, ang mensahe ng ating saligang batas ay kapag na-transmit ang isang impeachment complaint sa mataas na kapulungan, ang sabi niya, agad-agad, ora mismo umpisahan ng trial. Sapagkat bakit kailangan umpisahan ang isang paglilitis sa isang impeached public official? Sapagkat ito ay napaka-importante. It is a matter of public interest. Malaking pera ng taong bayan, taxpayers' money, ang nasasangkot dito sa paglilitis na to. Kaya kinakailangan bigyan ng priority, bigyan ng importansya, ora mismo, agad-agad magsimula ang impeachment trial, hindi lamang para makapagbigay ng hustisya para sa mamamayang Pilipino, sapagkat nawawala ang kanilang perang ipinagkatiwala sa ating mga public officials, kundi para bigyan na rin ng pagkakataon ang ating pangalawang Pangulo na depensahan ng kanyang sarili na mapatunayan na siya ay walang pagkakasala. So, dalawang aspeto yan. Bigyan natin ng pagkakataon si Vice. An opportunity to defend herself. And at the same time, give justice to the Filipino people. Because what is at its stake here is people's money na nawawala
So, yun lang ang gusto natin dyan. So, may mga imbitasyon, pumunta daw tayo sa Senado. So, kung hindi kayo makakapunta, maaari lamang na i-share nyo itong video na to, no? Para malaman ng taong bayan na tayo ay hindi nasisiyahan sa ginagawang mga desisyon ng ating mga ilang mga senador dyan sa mataas na kukulungan. Na tayo ay hindi magpapabaya na ipaglalaban natin ang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Importante ito, hindi pwedeng i-set aside mo yan at dadaanin mo kami sa technicalities. Unang-una, yung resolution na yan ni Bato de la Rosa, that is not allowed by law. Imagine, you are a senator and the Senate has not yet been convened as an impeachment court, and then you will issue a resolution as a senator, no? As a senator, nag-issue ka ng resolution dismissing a case. Bakit? Are you a judge? Na-convene na ba ng Senado ang kanyang sarili bilang isang impeachment court? Hindi pa. Kung hindi pa na-convene ng Senado ang kanyang sarili bilang isang impeachment court, sino ka para maging huwes na magdesisyon na dinidismiss mo ang kaso ng impeachment complaint sa ating Senado? So, hindi pwede yon. Saan ka nakakita, hindi ka naman judge, nag-dismiss ka ng isang ng isang complaint. Di ba? You need first to convene yourself as an impeachment court. And once you are an impeachment court already, then take the oath as a judge. Pag-judge ka na, mag-recommenda ka na doon sa body niyo na i-dismiss yung kaso. But not as a senator, not as a legislator. Nakakalimutan ng ating mga senador, na ilang mga senador, na tatlo ang mukha ng Senado. One as an impeachment court, one as a legislative body, and a Senate Electoral Tribunal. Kapag may mga reklamo, protesta sa eleksyon ng Vice Presidente at Presidente, kayo, kino-convert ninyo ang sarili niyo from a legislator to a Senate Electoral Tribunal. No? Presidential, no? Electoral Tribunal. Didinggin nyo ang kasong protesta laban sa isang presidente. Kino-convert din nyo ang sarili nyo bilang isang impeachment court kapag may reklamo, no, aligasyon ng mga korupsyon sa isang mataas na opisyal, high-ranking public official. So, tatlo ang inyong mukha. Hindi basta-basta naman magdedeklara ka na dismissal without first converting yourself as an impeachment court. Mali po yun. Okay? So, sana naman itong ating mga mambabatas pagdating nitong 11 ng Hunyo, sana'y pakinggan ninyo ang boses ng nakakaraming mamamayang Pilipino at wala kaming ninanais kundi matuloy ang impeachment trial at magbigay ng hustisya sa bawat mamamayang Pilipino. At bigyan na din ng opportunity ang ating Vice Presidente na depensahan ng kanyang sarili upang patunayan na siya ay inosente sa lahat ng aligasyon ng korupsyon. Simpleng-simple. Tapos, ang laban kapag nabigyan ninyo ng opportunity ang ating Vice Presidente to defend herself. And also, for the senators, you have the constitutional duty to preserve, to protect, and defend the 1987 Constitution. And for the President, it is about time to remind and to guide our legislative department to strictly follow and obey the mandate of the 1987 Constitution. This is not considered as interference, no, to the constitutional authority of the Senate, but it is just a reminder and a guidance that they should obey and respect, defend, preserve the 1987 Constitution. So hanggang dito na lamang po. Babasahin ko po yung maraming komento na yan maya-maya. At maraming salamat kay Len Ben sa iyong palipad. Salamat, Attorney Rene. Grabe, guys. Sinampal-sampal niya. Left and right si Tol Tolentino. Senator Tol, mali ang tinuturo mo sa mga estudyante mo. Paktay na. Pag mag-take ng bar yan, lahat na magiging estudyante mo bagsak dahil sa tinuturo mo na hindi continuing body ang Senado. Putragis. Ang saklap ba, maabsat? Ako po. Kaya ka natatalo eh. Gumanon pa siya, humirit pa si attorney. So, ayun mga absat, no? Yan po. Maraming salamat po sa mga nanatili. As of now, meron pa rin tayong 1,300 viewers. Sa mga hindi pa nagla-like and subscribe tayo mga absat. No? So, tatap-tapin ko ta. Ang dami ko lang naipon na yung mga tatapin natin, guys. Nako po. Sana wag kayong magsawa sa mga pinapalabas kong premiere, mga absat. No? Like lang tayo. Wala naman ng kahit napanood yun mag-like pa rin kayo, Mabsat. Again, so lunch break muna tayo dahil hindi pa tayo nagbe-breakfast, Mabsat. Brunch nang mangyayari. So it's already 1 o'clock.
nakahanda na yung pagkain. Ako na lang yata hindi kumakain, mga kabsat. So hanggang sa muli, kita-kits tayo mamaya. Mamaya, alas 4, mga kabsat, manunumpa si Bato. Abangan natin yan, alright? So thank you very much, kabsat. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Paalam, kabsat.